minamahal kong kababayan, mga guro, mga magulang at mga mag-aaral. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay lubos na nagagalak na makasama kayo ngayon sa araw na ito. Ako nga pala si Binibining Luchimendi Vidal, isang mag-aaral at panauhing pangdangal na nagmula sa Negros Oriental State University, Mabinay Campus. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng isa sa napakahalagang paksa, ang dula. Ang dula na kinilala rin bilang teatro ay isang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga kwento at mga karanasan ng tao sa pamamagitan ng pagganap. Ito ay nagbibigay daan para sa ating mga damdamin, mga ideya at mga pangarap na mabuhay sa entablado. Sa ating pag-uusapan ngayon, aking ibabahagi ang aking kaalaman at karanasan tungkol sa dula. Ating tatalakayin ang mga mahalagang bagay ukol sa dula. Handa na ba kayo? Ang dula ay may malalim na kasaysayan sa ating bansa. Ang kasaysayan ng dulaang Filipino ay isinilang sa lipunan ng mga katutubong Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. At ang Pilipinas ay sinakop ng 3 dayuhang mananakop. Ito ay ang Kastila, Amerikano at mga Hapon. Sa puntong ito, pag-uusapan natin ang mga makasaysayang dula na nagwagi sa tanghalan sa panahon ng Kastila, Amerikano at Hapon. Unahin natin ang sa panahon ng mga Kastila. Sa panahon ng Kastila, maraming mga dula ang nagwagi sa mga tanghalan at kabilang na diyan ang Moro-Moro, No Limitangere ni Jose Rizal, El Filibusterismo ni Jose Rizal, Florante at Laura ni Francisco Balagtas, Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino, Walang Sugat ni Severino Reyes, Tanikalang Ginto ni Juan Abad, Ang Kalupi ni Severino Reyes, Don Carlos di Salamanca ni Juan Matapang Cruz, Crispin at Basilio ni Justino Asuncion, Mahiwagang Violin ni Ancelo F. Guerrero, Ang Huling Pag-ibig ni Rizal na isinulat ni Rolando Tinio, Bayanihan ni Jose Corazon de Jesus. Ang mga nabanggit na dula ay ilan lamang sa mga kilalang dula na isinulat noong panahon ng Kastila. Ang mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang tema tulad ng pag-ibig, pagkikipagsapalaran at suliranin ng lipunan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang mga nabanggit na dulang ito ay naging mahalaga sa paghubog ng kamalayang Pilipino at pagpapalakas ng paglaban laban sa kolonismong Kastila. Ngayon ay dumako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano. Narito ang mga dula na nagwagi sa panahon ng Amerikano. Unang-una dyan ay ang tinatawag na A Portrait of the Artist as Filipino na isinulat ni Nick Joaquin. Larawan ni Rolando Tinio, Mga Ama, Mga Anak ni Nick Joaquin, Ang Paglilitis ni Mang Serapio na isinulat ni Paul Dumont, Zasha Zaturna ni Z. Musikal ni Chris Martinez, Cancel ni Chris Martinez, Mga Guerrilla sa Powell Street ni Roddy Vera, Ang Kundiman Party ni Floyd Quintos, Ang Post Office ni Juan T. Gatbuntod, Walang Sugat ni Severino Reyes, Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino, Tanikalang Ginto ni Juan Abad, Hindi Ako Patay na isinulat ni Aurelio Tolentino, Malaya na isinulat ni Aurelio Tolentino, Bulaga ng Pag-ibig ni Severino Reyes, Sa Pula sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo, Pamaypay na isinulat ni Severino Reyes, at Kahit Isang Araw Lang ni Aurelio Tolentino. Ang mga nabanggit na dula ay ilan lamang sa mga kilalang dula na isinulat noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang tema tulad na lamang ng pagkamakabayan, kalayaan, suliranin ng lipunan, at marami pang iba noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Narito naman ang mga ilang dula na nagwagi sa panahon ng mga Hapon. Unang-una ay ang tinatawag na Hinilawod na isinulat ni Francisco Baltasar. Pangalawa naman ay ang Panata sa Kalayaan ni Severino Reyes. Pangatlo, Hibik at Himagsik ni Victoria na isinulat ni Efren Abueg. Ang Pag-uusig ni Berlot Branch na isinalin ni Rolando Tinio. Ang Pagbabalik ni Julian na isinulat ni Benvenido Noriega Jr.
Bayan Ko ni Francisco Soc Rodrigo, Larawan ni Severino Reyes, Bulag na Pag-ibig ni Severino Reyes, Bataan ni Aurelio Tolentino, Banaag at Sikat ni Lope K. Santos. Hanggang dito na lang at maraming salamat ni Rolando Estinio. Ang mga nabanggit na dula ay iilan lamang sa mga kilalang dula na isinulat noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang mga tema tulad na lamang ng paglabag, kalayaan at suliranin ng lipunan noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Alam na natin ang mga dulang nagwagi sa panahon ng mga tiyuhang mananakop. Ngayon ay tutukan naman natin ang mga modernong dula na nagwagi sa tanghalan. Narito ang ilang halimbawa ng mga modernong dula na kung saan ay nagwagi sa tanghalan. Unang-una diyan ay ang Huling Ilbembo ni Dingdong Novenario. Pangalawa, Rush Humon ni Floy Quintos. Mula sa Buwan ni Pat Valera. Ang Paglilitis ni Mang Serapio na isinulat ni Paul Dumol. Bona ni Floy Quintos. Kung Paano Ako Naging Leading Lady ni Carlos Vergara. Ang Bata sa Drum ni Severino Reyes. Buwan at Baril sa E Major ni Chris Melado. Kung Paano Maghiwalay si Liza Magtoto. At ang mga babaeng manunulat na isinulat ni Layeta Bocoy. Ang mga nabanggit na dula ay ang mga modernong dula na kung saan ay kinalalahukan ng mga kabataan sa panahong ito. Kung makikita natin, ang mga kabataan ay may malaking papel sa pagbabago ng dating dula sa pamamagitan ng kanilang mga pananaw, karanasan at adhikain. Nagkakaroon ng mga pagbabago sa tema, estilo at paksa ng mga dula. Narito ang ilang mga paraan kung paano nagbago ng mga kabataan ang dating dula. Unang-una dyan ay ang pagtatalakay ng mga makabagong isyu. Ang mga kabataan ay aktibo sa mga usapin at isyu na may kinalaman sa kanilang henerasyon. Pangalawa naman ay ang paggamit ng iba't ibang anyo at estilo. Ang mga kabataan ay naglalaro at nag-iexperimento sa iba't ibang anyo at estilo ng pagsulat ng mga dula. Maaaring gamitin nila ang mga spoken word, poetry, hip-hop theater, immersion theater at iba pa. Pangatlo naman ay ang pagsasaliksik at paglalantad ng iba't ibang kultura. Ang mga kabataan ay interesado sa pag-aaral at paglalantad ng iba't ibang kultura. Sa pamamagitan ng mga dula, nagiging mas malawak ang saklaw ng mga kwento at naging mas pambansang karakter ang mga tauhan. Pang-apat naman diyan ay ang pagpapahalaga sa pagiging inklusibo at representibo. Ang mga kabataan ay nagtataguyod ng pagiging inklusibo at representibo sa mga dula. Ipinapakita nila ang iba't ibang perspektibo at karanasan ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan, kasarian, etnisidad at iba pa. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, ang mga kabataan ay nagbibigay ng mga sariwang perspektibo, kasiglahan at kakontemporaryo sa dating dula. Ito ay nagpapalawak ng saklaw at pag-unawa ng mga dula sa kasalukuyang panahon. Karagdagan pa dyan, ang mga kabataan ngayon ay gumagamit ng iba't ibang anyo at estilo ng pagsulat ng mga dula upang maipahayag ang kanilang mga saloobin at karanasan. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Unang-una dyan ay ang tinatawag nating spoken word poetry. Ito ay isang anyo ng pagsasalita o pagtatanghal ng tula na may malakas na emosyon at ritmo. Pangalawa naman ay hip-hop theater. Ito ay isang estilo ng dula na nagpapakita ng mga elemento ng hip-hop tulad ng rap, beatboxing, at street dance. Pangatlo naman ay immersive theater. Ito ay isang anyo ng pagsasagawa ng dula kung saan ang mga manunood ay aktibong kasali sa paglalahad ng kwento. At pang-apat ay site-specific theater. Ito ay isang estilo ng pagsasagawa ng dula na isinasagawa sa isang partikular na lugar o kapaligiran.
Panglima naman ay experimental theater. Ito ay isang anyo ng pagsasagawa ng dula na naglalaro sa mga tradisyonal na estilo at nag-eeksperimento sa mga bagong paraan ng pagpapahayag. Ang mga anyo at estilo ng pagsulat ng dula ay ginagamit ng mga kabataan ngayon ay naglalayong magbigay ng mga malikhaing, makabago at makapagbigay ng mas malalim na karanasan sa mga manonood. Ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at pagbabago sa larangan ng teatro. Ang isang dula ay hindi mabubuo kung wala ang mga manunulat. Kaya naman, narito ang ilan sa mga kilalang manunulat na sumulat ng mga dula na sumikat at nagpatibay ng pagkakakilanlan sa ating kasaysayan at kultura. Unang-una dyan ay si Aurelio Tolentino. Sinulat niya ang dula tulad ng Kahapon, Ngayon at Bukas, pati na rin ang Hindi Ako Patay na nagpapakita ng pagsalungat sa pananakop ng mga Hapones. Pangalawa naman ay si Severino Reyes, kilala bilang Lola Basyang. Sumulat siya ng mga dula tulad ng Walang Sugat at Bulag na Pag-ibig na nagpapakita ng mga kwento ng pag-ibig at paghihirap sa panahon ng mga dayuhang mananakop. Pangatlo naman ay si Francisco Soc Rodrigo. Sumulat ng dula tulad ng Bayan Ko na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at paglaban sa mga dayuhang mananakop. Pang-apat naman ay si Wilfredo Maria Guerrero, isang kilalang manunulat ng dula na sumulat ng mga obra tulad ng mga Guerrilla sa Powell Street na naglalarawan ng mga karanasan ng mga guerrilla sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Panglima naman ay si Lope K. Santos. Sumulat ng dula tulad ng Banaag at Sikat na nagpapakita ng mga suliranin ng lipunan at pagkikibaka sa panahon ng mga mananakop. Ang mga nabanggit na manunulat ay ilan lamang sa mga kilalang manunulat na sumulat ng mga dula. Ang kanilang mga akda ay nagpapakita ng pagsalungat, paglaban at pagmamahal sa bayan sa harap ng mga pananakop ng mga dayuhang mananakop. Ngayon ay dumako naman tayo sa susunod na paksa na ating pag-uusapan, ang mga uri ng dula. Ang dula ay mayroong 5 uri. Ito ay ang komedya, trahedya, sainete, parsa at tragikomedya. Ang mga ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga dula na ating napapanood sa tanghalan. Sabay-sabay nating alamin ang mga iba't ibang dula sa Pilipinas at kung ano ang mga uri nito. Unang-una, alamin natin ang mga dula sa uring komedya. So, sa uring komedya, mayroon tayong Maria Clara, isang dula-dulaan na nagpapatawa tungkol sa mga yaya at katulong. Naglalarawan ito ng mga nakakatawang sitwasyon at mga kalokohan sa isang malaking bahay. Pangalawa naman ay Kiki Riki, isang komedyang nakasulat sa Kapampangan ni Juan Crisostomo Somo. Ito ay isang katawa-tawang dula na nagpapakita ng mga tagumpay ng mga tauhan. Pangatlo naman ay ang Pagong at ang Matching, isang paboritong dula sa Pilipinas na naglalarawan sa mga nakakatuwang pangyayari sa pagitan ng isang pagong at isang matching. Ito ay nagpapakita ng mga nakakatawa-tawang at aral sa pamamagitan ng mga karakter na hayop. Pang-apat naman ay Tartuffe, isang komedya ni Molière na naglalarawan ng mga kalokohan at pagkakamali ng isang mapagkunwaring reliyoso. Ito ay isang paboritong dula sa mga teatro sa buong mundo. Panglima naman ay A Midsummer Night's Dream, isang komedyang dula ni William Shakespeare na nagpapakita ng mga kahindik-hindik na pangyayari sa gabi ng tag-init. Ito ay puno ng mga nakakatuwang pag-ibig at mga kamalian ng mga tauhan. Ang mga nabanggit na halimbawa ay ilan lamang sa mga maraming dula sa uring komedya. Ang komedya ay isang genre ng dula na nagpapatawa at nagbibigay kasiyahan sa mga manonood. Ito ay karaniwang may mga nakakatawang mga sitwasyon, mga kalokohan at mga pagkakamali. Dumako naman tayo sa susunod.
Sa ilang mga halimbawa ng mga dula sa uri ng trahedya. Unang-una sa uring trahedya ay ang Romeo and Juliet na isinulat ni William Shakespeare. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na trahedya ni Shakespeare na naglalarawan ng pag-ibig at alitan ng dalawang magkaaway na pamilya, ang Montague at Capulet. Pangalawa naman ay Macbeth ni William Shakespeare. Isang trahedya na naglalarawan ng ambisyon at kahalayan ng pangunahing tauhan na si Macbeth na humantong sa kanyang pagbagsak at kamatayan. Pangatlo naman ay tinatawag na Hamlet ni William Shakespeare. Isang trahedya na naglalarawan ng paghihiganti at pagkabaliw ng pangunahing tauhan na si Hamlet matapos mamatay ang kanyang ama. Pang-apat naman ay Oedipus Rex na isinulat ni Sophocles. Isang trahedya na naglalarawan ng paghahanap ng katotohanan at pagkakasala ng pangunahing tauhan na si Oedipus na napaklasang siya ay pumatay sa kanyang ama at nag-asawa sa kanyang ina. Ang mga nabanggit na halimbawa ay ilan lamang sa mga kilalang dula sa uri ng trahedya. Ang trahedya ay isang genre ng dula na nagtatampok ng mga pangyayari na nagdudulot ng kalungkutan o kamatayan sa mga pangunahing tauhan. Ang susunod naman nating aalamin ay ang ilang mga dula sa uri ng sainete. Unang-una dyan ay ang Pagong at ang Matching na isinulat ni Alejandro Roses. Pangalawa naman ay ang Kiri ni Severino Reyes. Pangatlo, ang Tahanan ng isang Sugurol ni Patricio Mariano. Pang-apat, ang Pagbabalik ni Don Juan ni Severino Reyes. Susunod ay ang Kalupi ni Severino Reyes, ang Kuba ni Severino Reyes, ang Mahiwagang Biolin ni Severino Reyes, ang Kanyang Ina na isinulat pa rin ni Severino Reyes, ang Tahanan ni Bernarda Alba na isinulat ni Federico Garcia Lorca at ang Buhay ni Galileo na isinulat ni Bertolt Brecht. Ang mga nabanggit na dula ay ilan lamang sa mga kilalang sainete na isinulat ng iba't ibang manunulat. Ang sainete ay isang anyo ng dula na karaniwang maikli, naglalaman ng mga nakakatawang sitwasyon at nagpapakita ng mga katatawang pangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon ay dumako naman tayo sa uring parsa. Ang halimbawa ng dula sa uring ito ay ang Paghuhukom na sinulat ni Luwalhati Bautista, ang Paglilitis ni Mang Serapio na isinulat ni Paul Dumont, ang Mga Anak ng Araw ni Amelia Lapena Bonifacio, ang Mga Kaibigan ni Mama Susan na isinulat ni Bob Ong, Walang Sugat ni Severino Reyes, May Isang Sundalo ni Amado V. Hernandez, Cancel ni Jomar Fleras, Sa Ngalan ng Ama ni Rene Villanueva, Kamay ng Diyos ni Tony Perez, Ang Buhay ay pelikula ni Rolando Tino. Sa tragikomedya naman, narito ang halimbawa ng dula. Unang-una dyan ay ang Tanging Yaman na isinulat ni Jose Javier Reyes, si Juan Tamad, ang Kuba at ang Alitaptap ni Severino Reyes, ang Tatlong Magkakapatid ni Tony Perez, ang Prinsipe ng Buwan na isinulat ni Amalia Lapena Bonifacio, ang Sirena sa Tubig Alat ni Rene Villanueva, ang Prinsesang Naging Pulubi ni Rolando Tino, ang Prinsesa at ang Pulubi ni Bob Ong, ang Mahiwagang Kuba ni Luwalhati Bautista, ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Paul Dumont, at ang Mahiwagang Biolin na isinulat ni Amado V. Hernandez. Ang mga nabanggit na dula ay ilan lamang sa mga kilalang tragikomedya na isinulat ng iba't ibang manunulat. Ang tragikomedya ay isang uri ng dula na magkahalo ang lungkot at saya. Ang mga bahagi sa uri ng dulang ito ay masaya, ngunit ang wakas ay malulungkot. Kung makikita natin,
Ang mga kabataan ay may malaking papel sa pagbabago ng dating dula sa pamamagitan ng kanilang mga pananaw, karanasan at adhikain. Nagkakaroon ng mga pagbabago sa tema, estilo at paksa ng mga dula. Narito ang ilang mga paraan kung paano nagbago ng mga kabataan ang dating dula. Unang-una dyan ay ang pagtatalakay ng mga makabagong isyu. Ang mga kabataan ay aktibo sa mga usapin at isyu na may kinalaman sa kanilang henerasyon. Pangalawa naman ay ang paggamit ng iba't ibang anyo at estilo. Ang mga kabataan ay naglalaro at nag-iexperimento sa iba't ibang anyo at estilo ng pagsulat ng mga dula. Maaaring gamitin nila ang mga spoken word, poetry, hip-hop theater, immersion theater at iba pa. Pangatlo naman ay ang pagsasaliksik at paglalantad ng iba't ibang kultura. Ang mga kabataan ay interesado sa pag-aaral at paglalantad ng iba't ibang kultura. Sa pamamagitan ng mga dula, nagiging mas malawak ang saklaw ng mga kwento at naging mas pambansang karakter ang mga tauhan. Pang-apat naman diyan ay ang pagpapahalaga sa pagiging inklusibo at representibo. Ang mga kabataan ay nagtataguyod ng pagiging inklusibo at representibo sa mga dula. Ipinapakita nila ang iba't ibang perspektibo at karanasan ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan, kasarian, etnisidad at iba pa. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, ang mga kabataan ay nagbibigay ng mga sariwang perspektibo, kasiglahan at pagkakontemporaryo sa dating dula. Ito ay nagpapalawak ng saklaw at pag-unawa ng mga dula sa kasalukuyang panahon. Karagdagan pa dyan, ang mga kabataan ngayon ay gumagamit ng iba't ibang anyo at estilo ng pagsulat ng mga dula upang maipahayag ang kanilang mga saloobin at karanasan. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Unang-una dyan ay ang tinatawag nating spoken word poetry. Ito ay isang anyo ng pagsasalita o pagtatanghal ng tula na may malakas na emosyon at ritmo. Pangalawa naman ay hip-hop theater. Ito ay isang estilo ng dula na nagpapakita ng mga elemento ng hip-hop tulad ng rap, beatboxing at street dance. Pangatlo naman ay immersive theater. Ito ay isang anyo ng pagsasagawa ng dula kung saan ang mga manonood ay aktibong kasali sa paglalahad ng kwento. At pang-apat ay site-specific theater. Ito ay isang estilo ng pagsasagawa ng dula na isinasagawa sa isang partikular na lugar o kapaligiran. Panglima naman ay experimental theater. Ito ay isang anyo ng pagsasagawa ng dula na naglalaro sa mga tradisyonal na estilo at nag-eeksperimento sa mga bagong paraan ng pagpapahayag. Ang mga anyo at estilo ng pagsulat ng dula ay ginagamit ng mga kabataan ngayon ay naglalayong magbigay ng mga malikhaing, makabago at makapagbigay ng mas malalim na karanasan sa mga manonood. Ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at pagbabago sa larangan ng teatro. Ang isang dula ay hindi mabubuo kung wala ang mga manunulat. Kaya naman, narito ang ilan sa mga kilalang manunulat na sumulat ng mga dula na sumikat at nagpatibay ng pagkakakilanlan sa ating kasaysayan at kultura. Unang-una dyan ay si Aurelio Tolentino. Sinulat niya ang dula tulad ng Kahapon, Ngayon at Bukas, pati na rin ang Hindi Ako Patay na nagpapakita ng pagsalungat sa pananakop ng mga Hapones. Pangalawa naman ay si Severino Reyes, kilala bilang Lola Basyang. Sumulat siya ng mga dula tulad ng Walang Sugat at Bulag na Pag-ibig na nagpapakita ng mga kwento ng pag-ibig at paghihirap sa panahon ng mga dayuhang mananakop. Pangatlo naman ay si Francisco Soc Rodrigo. Sumulat ng dula tulad ng Bayan Ko na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at paglaban sa mga dayuhang mananakop. Pang-apat naman ay si Wilfredo Maria Guerrero. Isang kilalang manunulat ng dula na sumulat ng mga obra tulad ng mga
Guerrilla sa Powell Street na naglalarawan ng mga karanasan ng mga gerilya sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Panglima naman ay si Lope K. Santos. Sumulat ng dula tulad ng Banaag at Sikat na nagpapakita ng mga suliranin ng lipunan at pagkikibaka sa panahon ng mga mananakop. Ang mga nabanggit na manunulat ay ilan lamang sa mga kilalang manunulat na sumulat ng mga dula. Ang kanilang mga akda ay nagpapakita ng pagsalungat, paglaban at pagmamahal sa bayan sa harap ng mga pananakop ng mga dayuhang mananakop. Ayon kay Aristotle, ang dula ay isang sining ng paggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinapakita nito ang realidad sa buhay ng tao, gayon din ang kaniyang mga iniisip, ikinikilos at isinasaad. Ito ay isinusulat at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe. Ang dula ay isang sining na nagpapaabot sa mga manonood o mambabasa ng damdamin at kaisipang nais nitong iparating gamit ang mas sining na pagsasatao ng mga karakter ng dula pangtanghalan. O ito ay maaring mauri ayon sa paksa o nilalaman. Nagkakaroon din ito ng iba't ibang anyo batay sa damdamin nais palitawin ng may akda nito. Ang epekto ng damdaming taglay ng dula ay nagdudulot ng higit na kulay at kahulugang di lamang sa mga manonood kundi maging sa mga taong gumaganap dito. Tapos na tayo sa uri ng dula. Pag-usapan naman natin ang mga sangkap ng isang dula. Ang dula ay may 8 sangkap. Ang mga sangkap na ito ang siyang nagbibigay ganda sa isang dula. Ang sangkap ng dula ay ang tauhan, tagpuan, sulyap sa suliranin, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at kalutasan. Mayroon namang elemento ang isang dula na napakahalaga upang magkaroon ito ng magandang kalalabasan at maraming maantig. Ang mga elemento ng dula ay unang-una, ang script, ang kaluluwa ng isang dula. Pangalawa naman ay ang gumaganap o aktor na nagbibigay buhay sa dula. Pangatlo ay ang tanghalan, kung saan tatanghalin ang isang dula. Pang-apat, ang direktor, ang siyang nagpapakahulugan sa script. At ang panghuli, pang-apat, ang manonood, ang tagapanood o ang saksi ng dula. Ang dula o teatro ay may malaking kahalagahan sa ating lipunan. Narito ang ilan sa mga dahilan niya. Unang-una ay sa edukasyon. Ang dula ay isang epektibong paraan upang matuto. Maaring ituro nito ang mga mahalagang aralin sa buhay, kasaysayan at kultura. Pangalawa naman ay pagpapahayag. Ang dula ay nagbibigay ng paraan para sa mga tao na may pahayag ang kanilang mga saloobin, damdamin at mga ideya. Pangatlo, libangan. Ang dula ay isang uri ng sining na nagbibigay ng kasiyahan at alin sa mga manonood. Pang-apat ay pagpapalawak ng imahinasyon. Ang dula ay nagpapalawak sa ating imahinasyon at nagbibigay ng pagkakataon na makita ang iba't ibang perspektibo at sitwasyon. Panglima naman ay ang pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod. Ang dula ay nagtataguyo din ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod, hindi lamang sa mga akter at aktres na kasali sa produksyon, kundi pati na rin sa mga manonood nito. At ang pang-anim naman ay pagpapahalaga sa sining. Ang dula ay nagpapakita ng kahalagahan ng sining sa ating buhay at sa ating lipunan. Sa kabuuan, dapat nating pahalagahan at pagyabungin pa ang ating dulaang Filipino dahil sa pamagitan nito ay napapayaman natin ang ating sariling kultura, tradisyon at mga paniniwala. Sa muli, ako nga pala si Binibining na Chining Bibital. Maraming salamat sa inyong pakikinig.